Breaking news: Turkish President Erdogan nagalit na sa Israel, naging maanghang ang tirada at kinansel na ang meeting kay Netanyahu. Presidente ng Turkey, sinabing hindi daw terorista ang Hamas at tinawag na mga impokrito ang Israel at ang mga Western countries na sumusuporta dito. Alamin ang mga maiinit na detalye at mga bagong development sa video episode na ito. Alamin ang mga maiinit na detalye at mga bagong developments sa video episode na ito. Ako po si Roy Zen, welcome sa Kian Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Sa kasalukuyan, umakyat na sa 6,546 na katao ang namamatay sa Gaza dahil sa walang humpay na isinasagawang pagbomba ng Israel sa mga residential areas ng teritoryong ito. Samantala, mahigit sa 1,400 naman ang nasasawi sa panig ng Israel sa pagpapatuloy ng bakbakan ng militant group na Hamas at ng Israel. Mas pinaigting pa nga ang isinasagawang pagbomba ng Israel sa Gaza territory dahil sa pangako nitong pupulbusin ang lahat ng miyembro ng Hamas. Pero dahil dito ay nalalagay din sa alanganin ang isinasagawang relief operations na tutulong sana sa mga Palestinian civilians na ngayon ay siyang naiipit sa bakbakang ito. Sa isinagawang pambobomba ng Israel sa Nuseirat Refugee Camp noong Miyerkules, October 25, 2023, maraming mga pamilya ang nasawi kabilang ang pamilya ng Al Jazeera Palestinian journalist na si Wael Dado. Nasa ika-19 na araw na ang bakbakan ng Israel at Hamas sa Gaza Strip pero ito na ang itinuturing na pinakamadugo kumpara sa mga nakalipas na digmaan. Samantala, ikinadismaya ni Qatari Prime Minister Sheikh Mohammed ang akusasyon ng Israel Foreign Minister na si Eli Cohen sa United Nations. Dito ay sinabi ni Cohen na pinopondohan ng Qatar ang Hamas at tinutulungan daw ng bansa na itago ang mga leaders nito. Ito ay sa kabila ng joint effort ng Qatar sa Egypt para masigurong mapalaya ang mga hostages at para hindi na lumala pa ang kaguluhan sa Middle East. Sa statement ni Cohen, ang Qatar, na di umano'y nagpopondo sa Hamas at nagtatago sa mga leader nito ay may kakayahang maimpluwensyahan at kumbinsihin ang Hamas para sa agarang pagpapakawalan ng mga bihag ng walang kapalit. Dagdag pa nito ay dapat umanong mag-demand o utusan ng international community ang Qatar para gawin ito. Mariin namang sinabi ng punong ministro ng Qatar na ang provocative statement ng Israel ay hindi nakakatulong, bagkus ay maaari pa itong makapagpalala sa sitwasyon at magbigay ng peligro sa buhay ng mga hostages. Ang mga pahayag daw na ito ay maiintindihan lamang sa context of political blackmail and propaganda. Aniya dapat daw ay irespeto ng Israel ang ginagawang efforts ng Qatar at ng mga partner nito para magtagumpay sila sa kanilang layunin na mapakawala ng mga hostage ng Hamas. Samantala, maanghang ang naging pahayag ni Turkish President Tayyip Erdogan ukol sa nagaganap na kaguluhan sa Gaza Strip. Sinabi nito na hindi terrorist group ang Hamas bagkus ay isa itong mujahideen o isang liberation front na lumalaban para protektahan ang Palestinian lands. Mariing kinundena ng Turkey ang naganap na pag-atake sa Israel na ikinasawi ng maraming civilians noong October 7, 2023 pero hinikayat niya din ang Israel na magkaroon ng restraint sa ginagawa nitong pag-atake sa Palestinian territory. Mariin din nitong kinikriticize ang isinasagawang airstrike ng Israel sa Gaza Strip. Kaugnay nito ay kinansela na ni Erdogan ang plano niyang pagbisita sana sa Israel. Dahil dito ay nakikita na magkakaroon ng lamat ang relasyon ng dalawang bansa na sinusubukan nilang patibayin sa loob ng 4 na taon. Tinawag din niyang mga impokrito ang mga Western countries dahil sa hindi umano nito pakikialam sa di umano'y intentional massacre na ginagawa ng Israel sa mga Palestinian civilians na naninirahan sa Gaza. Hindi katulad ng naging aksyon nila nang salakayin ng Russia ang Ukraine. Ayon pa sa Turkish President, ang mga salarin sa nagaganap na massacre at pagkasira ng Gaza ay ang mga taong nasa likod o sumusuporta sa Israel. Dagdag pa ni Erdogan na ang pag-atake ng Israel sa Gaza ay maituturing na murder at mental illness.
Sinabi din ni Erdogan na hindi daw tumutugon sa hamon ng international community sa harap-harapang paglabag ng Israel sa international law at sa unlawful and unrestrained attacks nito sa mga Palestinian civilians kung saan ang mga inosente ang siyang nagbabayad sa tinawag niyang collective punishment ng Israel sa Gaza. Hindi naman sumasang-ayon ang Israel sa mga binitiwang pahayag ni Erdogan at sinabi ni Israel Foreign Ministry spokesperson Lior Hayat na ang Hamas ay isang despicable terrorist organization. Kahit daw ang mga pahayag ng Turkish President para depensahan ang Hamas ay hindi nito maiibsan at mababago ang mga kahindik-hindik na ginawa ng Hamas na nasaksihan na ng buong mundo. Dahil sa mga statement ng Turkish President ukol sa Hamas, naging matabang ang pakikitungo ng Deputy Prime Minister ng Italy sa Turkey at sinabing grave and disgusting ang pananaw ni Erdogan. Kaugnay nito, bumagsak ng 7% ang shares ng Istanbul sa stock market at itinuturong dahilan nito ay ang stand ni Erdogan sa Hamas. Sa nakalipas na mga digmaan ng Palestine at Israel, isa ang Turkey sa mga sumuporta sa two-state solution na tutuldok na sana sa agawan ng teritoryo ng dalawang bansa. Si Tayyip Erdogan ay naging leader ng Turkey sa loob ng halos 2 dekada at isang vocal advocate sa Palestinian cause at sa pagkakaroon nito ng soberanya. Para sa inyong reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba. At para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguruhin mag-subscribe. Like mo na rin ang ating videos bilang suporta. Muli, ako po si Roy Z at maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.